Ano nangyari ngayon? So kanina, it's official. Naglabas na ng subpoena laban kay Pastor Canor. Narinig ko yung comment ni Robin Hood Padilla. Diyos ko, talagang kung meron mang punto sa buhay ko na nagsisi ako sa boto ko, yun kanina. A subpoena has been officially issued against KOJC leader Apollo Kibuloy. Senator Rizzo Ontiveros announced this Monday at the continuation of the Senate investigation into the alleged cases of large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, and child abuse. Oh my God. The subpoena ad testificandum was prepared February 14 and was signed by Senate President Juan Miguel Zubiri early Monday morning, according to Hontiveros' office. So February 14 pala ginawa. Sino nagbalita ng February 9? Fake news yun ah. Sino nagbalita ng February 9? Kasi yun yung unang sinabi, February 9 pa raw naka-prepare. Ba't ngayon iba na? February 14 daw pin-prepare. But anyway, sabi, ito, basahin natin yung, ito yung subpoena. So, ito nga, ayan, Apollo Kibuloy, ayan. Ito yung subpoena na ibinigay na hiningi pala ni Rizzo Ontiveros. By authority of Section 17 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation of the Senate, Republic of the Philippines, you are hereby commanded. Commanded. Mandatory to, guys. And required. Commanded na, required pa. Bawal umabsent. Kung yung teacher mo sa school, ganito, no? Patay. You're commanded and required to appear before the Senate and there to testify under oath on what you know relative to the subject matter under the inquiry by the said committee on the date, time, and place hereunder indicated. Kay Senator Robin Padilla siya magpapakita, Siguro para medyo makalma kasi pamilyar na tao, kilala niya, etc. Ba't walang nakalagay na pinakamamahal na pakyu? Pinakamamahal. Ngayon, mga kotsero, hindi pa dyan natatapos ang mga problema ni Kibuloy. Bakit? Pati kamera, pinatawag na siya. Ang busy ni Kibbs. Busy yarn. Dalawang hearing to, guys. Dalawang hearing to, guys. Grabe siya. Pero wait lang, bago natin pag-usapan yung topic na yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yun. So, kayo mga kotsero, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. At gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, lagay nyo account details nyo dyan, at pwede kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. Take note walang walang sending fees yan, mga kotsero, walang remittance fees yan. At kapag ginamit nyo pa nga yung promo code na Coach Jared, take note yung magkadikit na pangalan. At ang spelling, pakiayos, please. Yan po aking pangalan, Coach Jared. Yan. Tapos, pag ginamit nyo yan sa inyong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Sabi, balita, the House of Representatives has released a subpoena against Pastor Apollo Kibuloy, Chairman of the Kingdom of Jesus Christ and spiritual advisor to former President Rodrigo Duterte. Kaya parang napariwaratong si FPRRD Ikaw na may spiritual advisor na katulad ni Kibuloy. A copy of the subpoena that sent to ano daw? Anong Manila Bulletin? Pakiayos nga to. A copy of the subpoena that sent to the House reporters late Monday afternoon, Feb 19, showed that it had been signed by Speaker Martin Romualdez, Gus Tambunting, and Secretary General Reginald Velasco. Ito yung sa House of Representatives. Subpoena ad testificandum. Ito yung sa franchise. Ayan, Suarasug. Tukol yan sa franchise. Ayan, alleged violations by Suarasug.
Dalawang congressmen to, JJ Suarez tsaka Rodrigo Gutierrez. You're hereby directed to appear before the Committee on Legislative Franchises of the House of Representatives to testify under oath relative to the subject matter above stated on March 12. Kailan yun? Next month pa, matagal pa. May pagkakataon ka pa. To fix your affairs. Kailan ba yung kay Risa? Kailan yung kay Risa? Kay Risa Ontiveros. Feb 19. Kanina yun Kanina yun Bakit naman? Ang weird. Kanina din kasi nilabas tong subpoena. Kailangan mag-reschedule kayo. Isa pang subpoena. Mag-reschedule kayo. Kasi masasabit kayo sa due process niyan. Kasi kanina lang to Tapos kanina lang din pinirmahan. Kanina ni-release. Tapos papupuntahin yung 10 a.m. Parang labo yata nun. Technical yan. Pero itong kay House of Representatives, may panahon siya para maghanda. March 12, 2024. 1 o'clock sa batasan. Ito matindi. Please be advised that failure to comply with this order will constrain the committee to resort to Section 11 of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation of the House of Representatives on the power of contempt. Pag na-contempt ka, pwede kang ipa-aresto ng House of Representatives. Magpapadala sila ng sheriff para kunin ka. So, yun. So, medyo medyo mabigat to. Let's see. Haharap ba si Pastor Canor? We don't know. Baka ulitin lang niya yung ginawa niya kay Risa Ontiveros, di ba? Nag-record lang ng ganito. Yung kay Pastor Canor dati. Pero ito ang pasabog. Ito yung pasabog, mga kutsero. Sa hearing kanina. Male members allege sexual abuse in Kibuloy's group and exploitation at SMNI. Yun na. Ito na, guys. Ito na. Ayan si Kuya yung nagsalita kanina. Panoorin natin to. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. Ihahatid na sa Davao ang subpoena para kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy matapos nagdaan ni Senate President Juan Miguel Dig Zubiri kaninang umaga. Dito, inatasan ng religious leader na humarap sa Senado ngayong araw sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ngunit ayon sa opisina ng Senadora, nananatili ang subpoena hanggang sa mga susunod na pagdinig. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig mula sa kampo ni Kibuloy. So, effective siya hanggang sa mga next hearings. Okay, sige. Pero una na nitong sinabi na hindi ito haharap sa investigasyon ng komite sa Senado at sa korte lamang ito sasagot. Sa gitna naman ng balibalikan na sa China na umano ang religious leader ayon sa Bureau of Immigration, hindi pa nakakalabas muli ng Pilipinas si Kibuloy. Based on our records po as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para i-check them. That's what you know. Hindi natin alam kung dumaan ba siya sa official ports ng ng Pilipinas. Di ba? Hindi natin alam. Tingnan natin. We don't know yet. Tsaka di natin alam. Baka, alam nyo mga kotsero, ito lang kwento ko lang naman. Kwento din lang naman sa akin ito noon. During the time of Panot Aquino, yung mga taong may kaso, labas-pasok yan sa immigration. Partida may kaso yun May hold departure order yun. During the time of Panot Aquino yun. Hindi natin alam ngayon. Kaya nga meron nung tawag doon, pastillas. Kaya nga meron nung pastillas Kasi, pero let's follow the official announcement. Officially, nasa Pilipinas siya. Officially. So yun, well, that's the official statement na nasa Pilipinas pa rin siya. Hindi yun ang tingnan natin kasi yun yung may ebidensya Hindi naman natin talaga alam. Yung binalita ni politiko na vinlog natin no isang araw,
kumbaga, chismis lang yun. Political chismis lang yun. Kaya nga sabi nga natin nun, kung totoo na nasa Pilipinas o kung totoo na nasa China, alam na natin guilty. Diba? Totoo na nasa China. So, let's see. Kasi hindi natin alam, baka sumakay ng ng bangka, sumakay ng nagpunta sa high seas, tapos, 'di ba? Sumakay sa barko, papunta somewhere. Di natin alam eh. Alam niyo mga kotsero, bakit ako nagdadalawang isip na nasa Pilipinas siya? Kasi bihira sa kanya yung sumasagot through voice. Etong si Pastor Canor, mahilig yan sa mahilig yan na yung nakikipaghamunan, 'di ba? Lakas yan eh. Tao dito. Gusto niya yung bida siya palagi. And that's bahala siya, personality niya yan eh. Pero nung sumagot siya kay Risa Ontiveros nitong nakaraan at using an audio message na meron lang picture niya, parang nakakaduda. Nasaan ka? Di ba? Nasaan ka? So, ngayon, kapag nagaganyan, usually, tinatago yung kung saan ka located. Pero di ba pwede ka naman kumuha ng white wall, yung ginagawa ni Tebes. White wall lang, or nakatawag doon, naka-green screen ka. O, ganun. Kaya lalong nakakaduda kasi ginawa niya to. Pero let's see. Let's hold and believe on the official statement ng Bureau of Immigrations. Baka naman tama sila. Yun na lang muna ang tingnan natin. Handa na nila ng Department of Justice ang rekomendasyon nito para sa paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order naman kay Kibuloy. Ilang bagong testigo naman ng mga dati umanong miyembro ng KOJC ang humarap sa pagdinig ngayong araw, gaya ni alias Rene na pinangakuan umano ng scholarship para sumali sa youth organization hanggang naranasang mamalimos gamit ang umano'y peking charity. Ang mga hindi umano nakakaabot ng kota sa solicit, pinapadala sa tinatawag na Glory Mountain kung saan umano siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy. Glory Mountain. Sana walang mga butas yung CR doon. Sa nakakaalam, alam niyo na. Naka may mga butas yung CR doon. Anyway, tuloy na natin. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga apat beses ito sa isang linggo. Si alias David naman, nagpakilalang apo ni Kibuloy at nakaranas din umano ng pang-aabuso. Nakatatanggap na rin umano siya ng banta sa buhay. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Sina alias Rene at David, kapwa rin umano nagtrabaho sa TV network ni Kibuloy na Sunshine Media Network International o SMNI, kung saan hindi umano sila sinusweldohan at wala rin umanong benepisyo. Lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad dati ni Mike Abe, may sahod yun. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium na 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. Wala pa Ayun na! Sinabi ko na sa inyo yan eh. Diba? Naaalala nyo? Nung pumutok yung issue nung kay Jason merong mga Duterte balahura supporter na vlogger din. Sinasabi, ang hilig ko raw mag-distract sa issue.
Ha? Ang hilig ko raw mag-distract sa issue dahil dun sa 1 million ni Jason sa bakit ko raw ipapasok yung labor. Mga kotsero, matagal ko nang alam to. Matagal ko nang alam yan. Saan ko nalaman? Sa staff din ng SMNI. Afford nila na magbayad ng 1 million pesos a month kay Jason sa, pero mga empleyado nila hindi nila mabayaran ng maayos. Matagal ko na hong alam yan. Actually, nag-iintay lang ako na may maglabas tulad nila. Iniintay ko lang din yung source ko na magsalita tungkol dyan. Hindi ko alam kung nagsasalita na siya. Pero dati pa yun. Imagine, nagpapasweldo ka ng 1 million pesos para sa kontraktor, para sa consultant, tapos mga empleyado mo hindi mo mabayaran ng maayos. Hindi pa rin? Hindi pa rin siya nagsasalita kay E.T.? Ay. Moment na niya to kamo. This is his moment. Alam nyo ba, may lumabas pang balita. Interview yata ito ng BBC, basta foreign outfit. ABC or BBC. Ang nag-interview, foreign outfit. Sinabi mismo ni Pastor Canor na lahat ng nagtatrabaho sa kanya ay volunteers. Ay Pastor Canor mismo nang galing. Hanapin ko lang ulit. I think it's a BBC or NBC interview yata yun eh. Ang topic noon tungkol sa mga new Messiah. Mga bagong Messiah daw. So yun. Matagal ko nang alam to. Hindi lang ako nagsasalita. Kasi nag-iintay ako may magsalita. O ngayon may nagsalita no, di sasalsalin natin. Yun. So, dapat magsalita na siya. Moment na niya to. Naglalabasan na yung mga baho. Take advantage. So yun. Paano ngayon yun nagsabi na nagdi-distract lang daw ako sa topic? Oo, nagdi-distract lang daw ako sa topic, nag-change topic lang daw ako, etc. Alam nyo mga kotsero. Hindi ako mag-change topic kung hindi relevant. Kung hindi importante. Ikaw, nag-work ka sa isang organisasyon, forced volunteerism pala. Forced volunteerism. Tapos bibigyan ka honorarium 300 pesos. Sabi sa inyo eh. Ulitin ko lang. At sana makarating sa kanila. Hindi ako maglalabas nang wala akong impormasyon. Kaya nga yung gigil ko nung narinig kong 1 million pesos per month itong si Jason Say. Kasi alam ko na yung kwento na yun eh. Alam ko na yung kwento nung sa empleyado. Anyway, tuloy tayo. Magpahayag dito ang pamunuan ng SMNI, pero ayon sa isang miyembro ng grupo na abogado ng isang paaralan na itinatag ni Kibuloy, may sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Miracle work. Ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po? the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If you have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Employment, maaari silang maglabas ng compliance order. Wait, ulit nga, sabi ni attorney.
Buloy. May sweldo sila bilang empleyado pero tumatanggap sila ng honorarium bilang full-time miracle worker. Well, it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po? the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. If we have a performance appraisal, we are serving because this is voluntary. This is being a missionary. Ayon sa Department of Labor and Alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na meron talaga mga reliyon na aabusuhin kayo. Saan kayo nakakita ng missionary? Ako mga kodyero, naging active din naman ako sa ministry. Ako nga na hindi pastor eh. Hindi ako pastor ha. Ako nga na hindi pastor. Staff level lang ako noong mga panahon na yun. May monthly ako na sahod eh. At alam ko rin na yung mga pinapadala naming mga missionary, kung saan parte man ng mundo yan, mapa China yan, Thailand, etc. etc. May sahod din sila. As in, pinapasahod. At yung sahod nila, sapat para mabuhay sila ng isang buwan. Anong klaseng sistema meron sa simbahan nyo? Hindi kayo nagpapasahod ng mga empleyado nyo? Anong tawag doon? Violation ng ano yun ah? Ng dole yun. O, tinan nyo, dito yung representative ng dole. Employment, maaari silang maglabas ng compliance order laban sa pamunuan ng SMNI. Illegal talaga po yan. Legal talaga. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat tayo sa batas. Sa ngayon, patuloy ang hamon ni Senator Hontiveros kay Quiboloy na humarap na sa investigasyon ng Senado. Iimbitahan din niya sa susunod na pagdinig ang iba pang pinangalanan ng mga testigo na sangkot sa umano'y pang-abuso sa kanila sa loob ng organisasyon. Noon pa ini-expose ni Brother Eli yung grupo nila Quiboloy. O parang alam ko nga magkaaway sila before eh. Di ba meron pang hamon na mag-debate silang dalawa before. But anyway, hindi naman yung topic natin. So yun. Yun yung pinakamasakit para sa akin. Alam nyo bilang kung empleyado ka, etc. etc. Dapat, pasahurin ka ng Kung ang treatment sa'yo or kung ang status mo sa isang kumpanya ay empleyado, then you should be treated as an employee. You should enjoy the benefits and the privileges of an employee. Meaning, kailangan napapasahod ka buwan-buwan. Napapasahod ka buwan-buwan. Hindi pwedeng volunteer ka. Hindi pwedeng volunteer. Hindi, walang ganun. Kahit ministry pa yan. Kahit simbahan pa yan. Kanina meron ako napanood na video, sinabi ni attorney, sabi niya, SMNI, yung KOJC daw is Corporation Sole. Corporation Sole or Soul, depende kung sino magsasabi. Yung sabi ng prof ko, Sole daw eh. Corporation Sole is essentially a religious institution. Religious institution yun. So hindi lahat daw na nagtatrabaho sa kanila ay volunteers. It doesn't follow. Hindi porke simbahan, ibig sabihin, puro volunteers lang ang nandyan. Mali yun. Mali yun. Kung meron kang full-time staff, meron tao na nagtatrabaho ng at least 40 hours a week. Kasi 8 hours eh. 40 hours a week. At ang kanyang tinatrabaho ay regular. Meaning, meron siyang ginagawa sa kanyang trabaho that is beneficial and necessary to the company or the corporation, then this person is an employee. Yung pag-aayos ba ng lugar, nung Glory Mountain, is it beneficial and necessary to the corporation? Corporation pa rin yan, kahit religious institution yan, corporation pa rin yan. Then, yung nagtatrabaho nun, yung gumagawa ng trabaho na yun, ay isang empleyado. Yung lights person nila, yung lights person, is this person beneficial, yung work ba niya ay beneficial and necessary? Then, empleyado siya. At lagi niyang ginagawa yan. Okay? So mga kotsero, hindi mo pwedeng ilusot yung Corporation Sole. Hindi pwede. Lalo na sa SMNI. Kasi si SMNI is not just
a corporation. It's not a religious institution, si SMNI. Si SMNI ay isang corporation, actually for profit pa nga yan eh. Si Suarasug, for profit yan eh. Kaso nga lang, yung majority shareholder niya is Kingdom of Jesus Christ. 53% daw kay KOJC. So, ibig sabihin, 53% ng kinikita ni SMNI napupunta kay Pastor Kanor. So, dapat yung mga empleyado ni SMNI, binabayaran nyo ng tama. Si Lightsman, si Editor, si Anchor. Dapat binabayaran sila ng tama. May narinig pa nga ako isa kanina, isang balita rin. Itong kay UNTV medyo putol-putol eh. Pero yung sa isang version nito, yung sa live stream nila, mas mahaba. Ang sabi pa, tawag ba dito? Ang sabi, so honorarium lang daw yung binabayad sa kanila. Iba honorarium lang daw. Tapos depende pa raw sa trip. Ang kwento sa akin ng source ko, again, this is not my information and iintayin ko na magsalita tong source na to. Pero ang kwento niya sa akin, okay lang daw na allowance lang daw ang binibigay sa kanila. Bakit? Kasi sagot naman daw yung tinutulugan nila, sagot yung pagkain, etc. etc. Pero empleyado ka pa rin eh. You're entitled to benefits. PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Apart from your pay. At tapos ang binabayaran lang daw ng malaki, yung mga malalaking anchor. Binanggit pala kanina, yung mga malalaking anchors tulad ni Mike Abe. Tapos, pero yung mga reporters daw, mga hindi anchor, mga reporter lang, yun daw, mga allowance daw sila. Which was confirmed to me. Tagal na. Nakumpirma na sa akin yan noon pa. Kinuwento na sa akin yan noon. Kaya nung pumutok yung issue kay Jason sa nung 1 million pesos per month niya. Ay, Diyos ko. Wow! May pang 1 million pesos per month kayo kay Jason. Kamusta naman ang bayad ng mga empleyado sa SMNI? Ngayon, mga kochero, for sure, maglalabas ng statement ng SMNI bukas. For sure yan. Siyempre, magtatanggol nila yung sarili nila. Sa media din. Hindi dun sa hearing. Sa media din. Media din sila eh. Maglalabas yan ng mga payslip, etc. etc. What have you. Pero siyempre, alam nyo mga kochero, isipin nyo na lang na baka itong mga taong ito, baka sila yung mga totoong napapasahuran. Which we don't know how many. We don't know how many. Tapos yun nga, kinuwento pa kanina. Yung di kasi nagkukwento eh. Yan ko nila siya magkwento, siya na lang magkwento. Ayoko manggaling sa akin eh. Pangit pag sa akin galing. But anyway, so meron din silang labor issues. Sinabi ko na yan. Before pa. May labor issue sila. Tapos di ba, ini-emphasize ko palagi yun. Pag pinag-uusapan yung franchise before, pansinin nyo, balikan nyo yung mga videos ko before tungkol sa hearing ng franchise. Lagi ko ini-emphasize yung labor. Malay nyo, lumabas someday yung labor issues, etc. etc. Ayun na nga, lumabas na. Yun ang pinakamasakit para sa akin. Alam nyo kung bakit? Kawawa kasi yung empleyado. Kawawa yung empleyado. Nagtatrabaho ka ng 40, higit 40 oras isang linggo. Tapos ibibigay sa'yo 300. Swerte pa nga yata yung source ko kasi para mga nasa 3,000, 4,000 siya a month eh. A month ha? Diyos ko. Sigurado ako magpiprint out yan bukas ng resibo ng mga payslip. Sigurado ako doon. Siyempre, kailangan ihanda nila yung sarili nila na sasagot sila. Sa TV lang din, di sila sasagot dyan sa hearing. Maglalabas yan
payslip na, ito, pinasahod namin ng ganito, ito, pinasahod namin ng ganyan, ito, pinasahod namin ng ganito. Expect nyo na yun bukas. Pero hintayin natin yung sasabihin ng labor, ng Dole. Si Dole ang may huling dyan, say dyan. Kasi pwede kasing humingi si Dole ng compliance report. So kapag nakapaglabas sila ng compliance report, ibinigay nila kay Dole at sinabi ni Dole na okay, mali yung accusation, nagpapasahod sila na maayos, ito yung pasahod nila sa mga tao nila, hindi well and good. Pero kung wala, sorry. Ang laki ng babalikan nila. Kailan ba nag-umpisa ang SMNI? 2015 daw eh. May nakita akong comment kanina, 2015 daw. Oh. So, since 2015, ang babalikan nila. Tapos, kailangan ipakita dito sa compliance report, ilan dito ang nakakuha ng honoraria, etc., etc. So, ganun. O, 2015 daw. Oh, yun. 2015. Kailangan i-backdate nila yun. Lahat ng reports nila, compliance report. Hintayin natin ang sabihin ng Dole. Sana magsalita din si Mike Abe, no? Kasi nga, well, sinabi ni Rene kanina, sabi ni Rene, ano daw, yung mga mga malalaking pangalan, hindi na raw, pinapasahod na raw sila. Walang problema daw doon. Pero yung mga maliliit lang daw na katulad niya yung hindi. Mga reporter, field reporters, etc., etc. Anyway, at least now it's out in the open, di ba? So sana lang, di ba? Pero baka may baka may confidentiality something din na pinirmahan eh. Di ba? May gag order sila. Hindi pala gag order. Confidentiality agreement. Kasi yung alam ko doon sa source ko, kaya hindi siya makapagsalita kasi may confidentiality agreement siya. Yun ang alam. Yun, sabi ni Katie may confidentiality agreement nga. O sige, magiging liability nga sa kanila yun. So, malamang sa malamang hindi magsasalita yun talaga. Kasi may confidentiality agreement siya. Pero pwede naman ipanalify yan eh. Panalify mo yung kung ang abogado, panalify mo yung confidentiality agreement mo. Di ba? In the interest of justice and equity, panalify mo. Pwede yan. Gagastos ka nga lang. Pero kung gusto mong kasuhan si SMNI, yun, pwede mong gamitin yun. But anyway, so yun. Hindi lang yan, mga Kojero. Na-curious ako kanina kasi ang kwento nito ni Kuya, nung Rene, is kapag hindi raw maganda yung pagkakaayos doon sa Glory Mountain, sinasampal daw sila minimum 4 days a week. So imagine, out of 7 days, 4 days kang binubugbog. Wow. Grabe naman. Pero na-curious ako, ano ba yung tsura ng Glory Mountain? So, hinanap ko siya. Ito yung lumabas na video. Mahaba to actually. This is around 25-30 minutes. Kinuha ko lang yung part na na yung relevant ba. So, ito daw si Glory Mountain. Tayo ay pinagpala, kaya samahan po ninyo ako ngayon at sa inyo pang mga araw. Napakaganda po ng lugar na ito at napakalamig. Sapagkat uy, ganda walang kalatoy-latoy noon ang lugar na ito nang ipinagkaloob ng Ama sa atin. Naalala ko nung ako'y nasa mga kapansubukan pa sa pinagkaloob daw. Na ako'y pinalayas sa munting lupa na aking tinatayuan sa Prayer Mountain. Wala akong mapupuntahang lugar. Prayer Mountain? Anong Prayer Mountain yun? Yung Prayer Mountain sa Rizal? O baka iba pa? Pinalayas daw siya sa katiting na lupa? Kaya yun. Anyway. Ako'y nagtayo sa isang lupang hindi ko kilala kung sino may-ari. At handang ipagtabuyan mo naman ng mga panahon yun. Ngunit bago po yun, tumira siya sa lupa na hindi niya alam kung sino may-ari? Wait. Kailangan ko ng context. Ito ba yung sinasabi niya na hindi niya alam kung sino may-ari? Pagtabuyan mo naman ng mga panahon yun.
aking lupa na aking pinatayuan sa Prayer Mountain. Wala akong mapupuntahang lugar. At ako'y nagtayo sa isang lupang hindi ko kilala kung sino may-ari. At handang ipagtabuyan na naman ng mga panahon yun. Ngunit bago po yun, pinakitaan ako ng Ama ng isang pangitain. At sinabi niyang yung pangitain yun ay lupa. Ganda. Bundukin, valleys, mountains, hills. Ito'y pinadaan sa harap ko. Napakatagal. Sabi ng Ama sa kanyang tinig sa akin, lahat ng naabot na makikita ng iyong mga mata, ibibigay ko sa iyo. At ito na nga. Parang naalala ko yan eh. Parang ang nagsalita niyan dati kay Jesus Christ, si Satanas eh. Di ba nung nagpa-fasting si Jesus Christ? Anong sinabi sa kanya ni Satan? Lahat nakikita mo ba yan? Ibibigay ko yan lahat sa'yo, sumamba ka lang sa akin. Narinig ko na yan sa Lion King, sabi ni DJ Super Mario. Narinig ko na yan sa Lion King. Ala siya, mali. Narinig ko na yan sa Lion King. Anyway. Tuloy natin. Ang naging katuparan ng sinabi ng dakila na mga In fairness, ang ganda ng lugar ay maipakita ang kanyang dakilang ganda sa pagmamahal sa ginawa niya na huwag nating sirain at huwag nating abusuhin, kundi ito'y ating pangalagaan. Upang ito naman, in turn, ang siyang mangangalaga sa atin. Kaya we planted like more than 300,000 pine trees at this moment. 300,000? At ito po ay mga 10 taon na ang mga kahoy na ito dito. At kung may climate change man sa labas, dito po ay walang climate change. Sapagkat gumawa kami ng sariling climate change. Nakakabaliw yun. Parang, wait lang. Balikan natin yung part na yun. Dito, kung may climate change sa labas, dito sa amin, walang climate change. Gumawa kami sarili namin climate change. Baliw. Ito ay mga 10 taon na ang mga kahoy na ito dito. At kung may climate change man sa labas, dito po ay walang climate change. Sapagkat gumawa kami ng sariling climate change. Stop right now. Pastor, kung ano mang tinitira mo, itigil mo na yan. May sarili silang climate. Grabe. Ito ba yung spiritual advisor ni Digong? Kaya pala ganun, guys. May sarili daw sila climate change. Matindi, tama na itong pastor na to. Ba't ngayon naungkat to? Bakit ngayon naungkat to? Bakit ngayon lang? Dapat noon pa. May sariling Wakanda. Si Rito ni Rito Shogun, no? May sariling Wakanda. Ay, Black Panther pala peg niya, no? Black Panther. May sariling Wakanda. Oh, guys, quotable quotes from Pastor Kibuloy. Walang climate change dito sa amin. Kung sa labas may climate change, dito sa amin walang climate change. Kami ang gumawa ng sariling climate change. Diyos ko pong mahabagin.
rin bakit nag-exist ang mga ganito na. Diyos ko. Wakanda forever. Wakanda forever. Diyos ko. Grabe si Gibbs, no? Grabe si Gibbs. Ibang level si Gibbs, no? But anyway, balik tayo dito sa issue. Pero in fairness, maganda yung maganda yung pagkaka-manicure dun sa Glory Mountain. Na sana walang mga butas ang CR. Okay. Teka, balikan natin. Okay. Okay, sana yung sana yung ito. In a recorded video in an undisclosed Philippine embassy, David, another witness, said he was trained to become a cameraman for SMNI when he was assigned to the KOJC's logistics department. David said he neither received a regular salary nor benefits for normal workers when he started his SMNI work as a cameraman. He alleged that he was not enrolled in the SSS and PhilHealth and enjoyed no bonuses, leave credits. Ay, violation talaga to ng labor code. David said most full-time KOJC workers gave their services for free and only a few people, particularly non-members, were given salaries. Kaya nasasabi ni what's her name? Si Dr. Badoy. Kaya nasabi niya before na kumikita siya ng magkano ba yun? 30,000 something per episode. Naalala niyo yun? 30,000 ba yun? Nung sinabi ni Dr. Badoy sa hearing. Parang ganun no? Parang 30 o 40k yata yun per episode. Pero alam nyo, kung ito, let's say may kontrata. Kasi sinasabi nila, wini-waive na namin yung right namin to receive a salary. Dahil nandito kami para pagsilbihan ng anak ng Diyos. Still, parang, di ba? 100k per month silang dalawa. Yikes. Anyway, grabe to, no? Vitiated consent yun. Kung halimbawa, pinapirma sila ng kontrata, para lang sabihin, para i-waive na yung pagsasahod nila. I don't think that's legal. Or if ever they signed it, I think it's vitiated in one way or another. Kawawa yung mga empleyado, guys. Kawawa yung mga empleyado. Kaya, ulitin ko lang, kaya nung pumutok yung issue ng 1 million pesos per month ni Jay Sonsa. Alam ni Katie to, kasi syempre, kami madalas nag-uusap. Gigil na gigil ako noon. Galit na galit ako noon. Sa SMNI, galit na galit ako kay Jay Sonsa. Bakit? Dahil nga may idea na ako dun sa hindi pinapasahod. I'm sure magsasalita sila. Magpapaliwanag sila. And okay lang yun. Hayaan, right now, dahil wala pa namang complaint sa NLRC. Wala pa Sana may mag-file ng complaint. Pero wala pang na-file na complaint sa NLRC. Right now, it's still an allegation. Okay? And let me say that categorically. Kahit alam ko na may kwento na nakarating sa akin na ganun. Until magkaroon ng kaso yan sa NLRC.
or until merong mag-file ng case against SMNI tungkol dyan sa labor issues na yan. I'll take it with a grain of salt. Ibig sabihin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero kung totoo yan, nakakagalit. Nakakagalit, guys. Bakit? Kasi tinake advantage mo yung pagmamahal ng mga tao na to sa Diyos. Itong mga taong to, mga Ojero, they mean well. They mean well. Gusto lang, siguro in their minds, gusto lang nila, naniniwala talaga sila na si Pastor Canor, yung sugo ng Diyos, etc., etc. Walang problema dun eh. So itong mga taong, well, may problema dun. Pero yun ang pinapaniwalaan nila eh. Kaya kumbinsido sila. Ngayon, tinake advantage mo yung pananampalataya nitong mga tao na to para makinabang ka. On top of that, binubugbog mo pa. On top of that, ginawa mo pang mga mga tindero ng kung ano-anong pagkain galing Davao. On top of that, may quota pa sila na ibibigay sa'yo. Kaya hindi ako magtataka na maraming galit sa mga sa religious institutions eh. Dahil sa mga taong katulad nito. Kung totoo yung mga kwento, kawawa itong mga to. Kawawa ito, mga tao na to. Kawawa sila. Inabuso yung kanilang pagmamahal, pananampalataya, at saka yung pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Inutumo na sila. Sinabi mong ikaw yung bagong Jesus Christ. Inutumo na sila doon. Ginawa mo pang alila. Kung ang ending nito magkakasuhan, di sana kasuhan na nila. Ito si Risa Ontiveros dapat pagkatapos nito, pag wala nangyari dito, Risa Ontiveros, tutuktukan ka ng mamamayang Pilipino, maniwala ka. Pag pinabayaan mo to, halimbawa, natapos na yung mga hearing, tapos wala kang gagawin, hindi mo man lang i-refer sa NBI, hindi mo man lang tutulungan itong mga biktima na mag-file ng kaso, isa ka rin. Wala kang pinagkaiba kay Kibuloy. Risa Ontiveros. Kaya ayusin mo tong hearing na to. Yung mga pasabog mo, mind-blowing eh. Yung mga pasabog mo, mind-blowing. Dapat dito, meron ka rin mga mind-blowing na gagawin. Ayusin mo yung trabaho mo dito Ayusin mo yan. Anyway. Pag to, pinabayaan mo, huwag ko sa'yo. Kalimutan mo na ang political career mo. Kalimutan mo na talaga. Grabe yung mga pasabog niya eh. Grabe yung mga pasabog ng nung mga empleyado. Tulungan mo sila mag-file ng complaint ng appropriate complaint, mga criminal at civil complaint. Tulungan mo sila para may silbi naman yung budget mo dyan sa Senado. Sabi ni Joy Olive, nakakabingi ang pananahimik ni VP. Naalala mo nung pinagtanggol niya yung SMNI? Ano kaya masasabi niya ngayon? Baka naman may comment ka dito, VP Sara, di ba? Dati pinagtanggol mo yung SMNI. Pwede naman bawiin. Pwede mong bawiin yun, VP, para magkaroon ng konting credibility. Diba? Magkaroon ng konting credibility tayo dyan.
Anyway, maraming pong salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jad YouTube channel and follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?